Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Records upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at una sa mga nilalabas nating balita. Samantala, sino po dito ang nakapanood ng episode kanina ng Itbulaga, lalo na po sa portion ng therapy? May kinalaman po kasi dito, yung kaganapan po kanina, ang atin pong pag-uusapan na ngayong gabing ito. So sabi ko nga po, nung napanood ko po ito, hindi na ako magtataka kung magkakaroon o gagawan po ito ng issue at pag-uusapan sa social media. Well, dalawang bagay lang naman po yan maganda at mabuti. Una, maganda kasi nag-trending yung Itbulaga. Pinag-uusapan ang Itbulaga, and kahit naman po saan ay malaki po ang tawag dito, ang malaking bagay yung pinag-uusapan sa social media. Alam niyo naman guys, kapag show business. Anyway, ang isang bagay pa po na maaaring maging dulot po nung nangyari kanina sa EB ay intriga, issue at bashing. So parehas po ito ngayon na nangyayari, trending ngayon sa social media, trending ngayon at pinag-uusapan na ang Itbulaga, at the same time may bumabatikos. Pero gusto ko pong linawin na mas marami naman ang positive comment. Ewan ko lang kung i-push ito ng mga bashers. Baka gumawa ng mga trolls sa account, and alam niyo na, palakihin yung issue. So, gano'n naman lagi po ang trabaho ng mga basher na yan So, kahit anong ganda po nung pag-handle ni Bossing, ni Miles Ocampo kanina sa nangyari na hindi inaasahan na sa EB, ay meron pa rin nasasabi yung iba. Sabi nga dito, yung therapy player na bigla na lang nawala sa sarili, ang galing nila mag-handle ng ganito, lalo si Bossing. Grabe nga napatawa pa nga po tayo ni Bossing after 'di ba? Yung meron pong ipinalit sa player na kinabahan, yung babae nung pinalit po nila. Nagpatawa pa si Bossing, wag kang pupunta doon ha. And yung atin pong tawag dito, emotion ay bigla pong nag-switch agad-agad. Napatawa tayo ni Bossing. Ganun po kahusay mag-handle ng situation. And gusto ko nga rin po yung action ni Bossing na pinapatawag po agad yung medic para kay Kuya. Nag-alala din po kasi sila Anong nangyari kay Kuya? Bakit biglang nagkaganon? Biglang pumunta kay Ana. So, sa mga hindi po aware, konting lang po tayo recap sa nangyari kanina. So, ito po si Kuya, player po siya or contestant po siya dito sa therapy segment ng TVJ. Ang kaso, mga Kadaver Cats, bigla na lamang po siyang parang nagpanic or anong una, parang sinishake po niya yung kanyang katawan. Hindi ko alam kung para saan, para i-relax ba ang sarili, inaatake ba siya, naghahanap ng comfort zone, tawag doon, kung saan po siya komportable. Basta ini-stretch niya yung katawan niya guys, yumuyuko rin po siya. Basta ganun po yung naging action niya, tapos bigla na lang pong pumunta naglakad. Akala ni Bossing, sabi ni Bossing, akala niya sasayaw, kakanta, pero gulat nila na dumiretso kay Ann at akmang yayapusin. Actually, nayapos na nga bigla. Abuti na lang din mabilis itong si Ann at agad-agad pong lumayo. Pero delikado yun delikado rin, di po natin alam kung anong maaaring mangyari. So buti na lang mabilis din umaksyon itong sila Bossing. Ang dami nga po nagsasabi na ang creepy daw ng contestant kanina sa Itbulaga. Anyway, ganun pa man,
may halo naman pong pag-aalala ang netizens at ang digital records lalo po sa kalagayan ni Kuya, kamusta na raw. So narito po ang ilan sa mga komento. This was live at TV. Huwag nating i-judge agad si Kuya. Based sa itsura niya, nagkaka-breakdown siya. Either high blood or something. Kudos to Singing Queen Anne for being professional though. Yung iba naman dito, manyak agad ang tingin sa contestant. Pero palagay ko ay sa sobrang kaba, sobrang excitement guys. Kasi legit the records talaga itong si Kuya sa sobrang saya niya siguro na nandun na siya, nasa stage, 'di ba? Kasama po sila bossing. Ayun, halo-halo na kabado, excitement, sobrang saya. Kaya siya nagkaganon. Kasi legit the records talaga kay Kuya. Si Kuya. And gusto kong magpasalamat sa kanya for that, na talagang masasabi mo na mahal niya ang Itbulaga. Anyway, sabi naman po dito mental health daw yon. Trending pala ang therapy portion ni Kuya. Biglang pumunta sa center at akmang yayakapin si Singing Queen Anne. Sana okay na siya. Baka nagpanic attack. Ayun no, kita nyo guys, talaga nag-aalala din po sila dito kay Kuya kung ano nangyari. May nag-aabang nga po ng update Samantala, pag-usapan naman po natin si Tito Sen. So ngayon, meron po akong nababasa na minumura po si Tito Sen talaga sa social media. And alam niyo yun, mahilig daw magpahiya kasi parehas daw sila ni Boss Joey. Yan yung mga nagiging komento nila. Ito po kagaya nito, true, hilig nila mamahiya ng contestant. Grabe, Itbulaga pa talaga ang mahilig mamahiya. Paano naman yung kabila, 'di ba? Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ganito yung komento nila kay Boss Joey at lalo na kay Tito Sen? Si Tito Sen talaga po kasi ay kanilang minumura sa Twitter. So mamaya ay akin pong i-share sa inyo yung video yung video dahilan para magalit po sila at kung ano-ano po ang pagsasabihin kay Tito Sen, and kayo na po ang bahalang humusga. So sabi dito, kakapanood ko lang ng isang episode sa Itbulaga sa segment na therapy. Meron po ditong TI. Hindi ko alam kung si Tito Sen ba yun. Pero mura po yan. Sobrang nakaka-off yung sinabi niya sa contestant. And ito yung isang malala pa, mga kadarbigads, na po kay Tito Sen. Sabi dito, si Tito Soto ang tumanda na walang kinatandaan. Kang matandang ka, puro na lang, no? Bad words. Kahit kailan talaga kayo ni Boss Joey or ni Joey, dadami pa ito si Boss Joey. Ang GAGO niyo sa mga ganito. May tama to, paulit-ulit pa. Nakakainit ka ng ulo. And ayun nga, tinagpo dito si Tito Soto and hashtag Itbulaga. Sabi pa po dito, ibig ata niyan sabihin nakainom, yung may tama. Pero mali pa din na talaga yung wordings niya. Knowing na nasa national TV ka. Samantala, sabi pa dito, nito nga nagmura kay Tito Sen. Nope, alam naman natin ang ibig sabihin noon. May ibang words para dyan. Tapos, nasa national TV. At senador pala siya. Mas okay na sabihin na may special case ito. Kung hindi sa sure, tumahimik na lang siya. Lagi naman yan ang problema ni Tito Sen or ni Soto at ni Joey. Kaya nga kinokorek sila madalas ni Maine. Samantala, sabi naman nitong isa, ang galing ni Miles Ocampo mag-handle ng pangyayari kanina sa Itbulaga, pati na rin si Bossing. Pero the former Senator Tito Soto mukhang hindi sanay
Grabe side comment niya. May tama ata ito eh. Yun yung parang may nagsigaw po kasi noon sa EB. And pakinig po siya. Sabi nila si Tito Sen daw po iyon. And based naman dito, sa iyo naman na po nang galing na side comment yon. So, komento lamang po iyon ni Tito Sen kung sakaling si Tito Sen nga po yung sumigaw. Pero hindi naman niya ipinahiya na ipinagsabihan harap-harapan. Tapos nakaharap sa camera, nakamike pa, in-announce sa loob ng studio kagaya nung nangyari sa kabila. So, yun lang naman po ang masasabi ko patungkol dito. Lahat naman po tayo ay napapa-comment din naman po talaga agad-agad. Pero, yun nga sabi ko, hindi naman po niya ipinahiya. Gaya nung ipinamukha talaga kay kuya na ganito siya. Lahat naman tayo may komento, pati nga ikaw may comment eh. So, narito nga po yung video guys. Panoorin po natin and kayo na po ang bahalang humusga and pa-comment lang sa baba ng inyong opinion. Nakakabahan, bossing, syempre pag ganyan nakalaki yung pera, nakakakaba na yan. Marshall. Marshall.